Mga babae at batang inaapi. May resbak na kay Tol Raffy. Kasisilang na sanggol na ibagsak ng nurse sa East Avenue Medical Center. Matapos mamatay si baby, tuloy lang ang duty ng nurse, parang walang nangyari at wala ring aksyon sa pamunuan ng ospital. Sige, resbakan natin to. Salip na handaan at kasiyahan. Lamay at iyakan ang pinagsaluhan ng pamilya ni May Razo nitong Pasko. Ang dahilan, pumanaw ang bagong silang na sanggol ni May na si Baby Bridget ng San Jose Rodriguez Rizal. Siyempre naman po, anak ko po eh. Tumabas po sa akin. Ang hirap po dalit niya ng 9 months tapos sukunin lang sa akin. December 7, 2011, nanganak si May sa isang maliit na klinika sa Montalban, Rizal. Para sa mas maayos na medikasyon ng mag-ina, minabuti nilang lumipat sa East Avenue Medical Center, Quezon City. Kinabukasan, sa loob ng East Avenue Medical Center, ihatid na ng nurse na si Berhel Lualhati si Baby Bridget sa Pediatric Intensive Care Unit o PICU, sakay ng isang stretcher. Dahil sa pagmamadali ng nurse, nabagsak ang sanggol sa sahig. Lagpak ang ulo ni Baby Bridget sa semento. Nakunan pa ng larawan na wasak sa sahig ang kawawang sanggol. Kitang-kita ito ng Lola Sally ni Baby Bridget at ng dalawang testigong bantay ng ibang pasyente. Ang pagkalubak po ng isang gulong, tumaob po ang crib. Nabagsak po ang crib, si baby bumagsak pong malakas, basag po ang crib. Nakita-kita ko talaga natumba po yung saka yung bata, nahulog na kasama po yung nung crib, kaya yung crib, nagkaroon po ng crack sa lakas siguro yung impact, ma'am. Nga, natapon po yung bata, ay natumba tapos. Agad pinasitiskan si Baby Bridget matapos ang aksidente. Isang linggo na lang nabuhay ang sanggol. Nakapagtatakang hindi na pinabayad si May ng bill sa ospital na umabot sa 30,000 pesos. Sa tulong ng T3, nakuha ang itinatagong resulta ng CT scan ni Baby Bridget at positibong nabagok ang ulo ng sanggol. Ipinasuri rin namin ang resulta ito sa isang espesyalista. Oo, nakamatay siya pag hindi mo siya nagamot kaagad. Nagkaroon kami ng pagkakataon na silipin si Nurse Berhel Lualhati sa East Avenue. Ayun! At busy pa sa kanyang duty sa emergency room. O, tinanong namin ang pamunuan ng East Avenue tungkol sa issue ito. It will have to depend kung ano yung gravity ng situation. Kung meron ba siyang pagkukulang o aksidente ba lahat ang nangyari. Attention, pamunuan ng East Avenue Medical Center. Ano bang balak nyo gawin sa inyong nurse na si Berhel Lualhati? Kapag kaya nyo umaksyon, antayin nyo ang aming resback. Sige, Tol. So, sabi mo na, Tol Erwin. Ha? Responded. Abay, si Dr. Maria Victoria Abisamis, ang Chief of Clinics ng East Avenue Medical Center. Magandang hapon po, Doktora. Magandang hapon po, Mr. Raffy Tulfo. Si Dr. Adesamis po ito. Erwin po ito. Mamaya ho kayo kakausapin na Raffy. Erwin Tulfo. Opo. Ma'am, alam mo natin na naging problema dyan na may namatay po na sanggol dahil po sa aksyon ng isang nurse ninyo, kababayaan, nabagok yung ulo ng bata dahil nalubak daw yung, hindi ko alam bakit may lubak dyan sa loob ng ospital. Ngayon lang ako nakita ng ospital na may lubak. Aba ho, ano ho ang pwedeng gawin ng pamunuan ng East Avenue para man lang mabigyan ng hustisya yung pagkamatay po ng sanggol, Doktora? Ang alam ko po, iniimbestigahan po namin yung sitwasyon, pero sa information na nakuha ko so far, hindi naman po sinasadya nung staff yung pangyayari dahil yung pong bata ay talagang a-admitin na siya sa pediatric ward. Ngayon, nagkataon po na meron isang area dun sa daanan na medyo parang nauka po, no? So napadaan po doon yung yung crib dahil pinupush po nung nurse natin. At unfortunately nung naging unstable, so na laglag po yung crib at saka Alright, Docs. Pinlano naman ho talaga nung nurse na agapan yung pagsapo nung baby. Pero unfortunately, hindi po niya natanganan. So, ang nangyari naman po, immediately after, the baby was admitted at nilapatan naman po ng nararapat na management. Okay, ma'am. So, ma'am, ganito na lamang ho, ha? So, kung yun ay aksidente, hindi ho mangyayari yun kung may maintenance ho kayo sa inyong ospital. Kung lumalabas ngayon, kung sinasabi niyo hindi kasalanan dahil aksidente yun, dahil mayroong ukayong semento,
Abay, may dapat ho may mananagot siya sa ospital na yan. Maari ho ba yung ganun, ospital, pasilyo, labi, may mga uka na ganun, lalo pang dinadaanan inayos po naman po yun kaagad. In fact, immediately after. Kasi po, siyempre sa wear and tear, part naman po ng management policy talaga yun na walang area dapat doon na, abay, dapat to? na hindi safe. Alright, So, isa po yan sa mga polisiya namin na pinatutupad sa ospital. It's just unfortunate na nangyari po yan dyan sa ating pero pasyente. ang tanong ko sa inyo, doktora, kinailangan po bang may mamatay muna bago nyo maayos yung mga deficiency nyo sa ospital katulad ng mga uka na ito? Hindi po kinakailangan may mamatay muna. Wala pong may gustong mamatay, Mr. Tulfo. Yun po ay gusto kong for the record, no? Alam Kasi ko. para pong ang pinalalabas nyo ay napaka-inefficient ng aking management. Kayo ba yung... ginagawa po namin ang lahat para kayo, ang aming servisyo sa aming ospital. Kayo ho ba yung chief dyan? Dahil sabi nyo yung inyong management. Well, hindi ho mangyayari ito in the first place kung may nag-i-inspection po, araw-araw, dahil dinadaanan naman ho yata yan, kung yan ho ay natakpan kaagad, wala ho yung uka na yan, wala pong mamamatay na bata, doktora. Di po ba? Opo. Meron po nag-i-inspection dyan. Ay, ano ho nangyari? Nagkataon lang po na nung time na yon ay very immediate po yung naging problema. Siguro, ma'am, yung immediately nag-i-inspection, after ma'am, po, nakapikit ho. inayos na kaagad yan. Siguro, ma'am, yung nag-i-inspection, nakapikit ho, ma'am. But anyway, doktora, Abisami, sige na ho, makikipag-diskusyon ho sa inyo. Maraming salamat na lang. Sa susunod, ma'am, tignan ho ninyo yung ospital niyo kung ano pa mga problema. Baka isang araw, ma'am, pati mga bubong ay bigla na lang bumagsak at mahulog. Ano po? Or yung mga dingding. Anyway, maraming salamat po, Dr. Abisami. Samantala, kausapin naman natin si Attorney Eugene Riego, the second, ang legal officer ng Professional Regulation Commission. Magandang hapon po, Attorney. Hello, good afternoon po. Good evening po. Attorney, ano pong si Rafi Tulfo po ito? Ano pwede ho natin maikaso dito sa nurse na nakapatay po ng baby, although hindi niya po kasalanan, pero ang sinasabi ng chief kasi ng ospital ng East Avenue, dahil nga raw po may uka doon, pero still may namatay po na baby sa kamay ng nurse na ito, ano pong pananagutan niya? Base dun sa mga narinig kong facts, sir, ang magiging liability ng nurse kung sakali after ng hearing at ng due process, pwede siyang kasuhan ng negligence, gross negligence, or incompetence. Dahil dyan, ang PRC naman may power to revoke or suspend any professionals na under namin na naka-register sa aming commission. Okay. Sir, pwede ba while he's being investigated, wag muna siyang pagtrabayuin, pagdudutihin dahil baka magka-aksidente siya for the second time around, palayo lang? And then, pangalawa pong tanong, follow-up. Sir, meron ba makukuhang compensation man lang itong mga pamilya ng biktima, mga magulang? Sir, base dun sa, kung magkakaroon dun sa question mo na kung magkakaroon ng compensation, sa amin, dito sa PRC, ang power lang namin is within dun sa disregard sa kanyang lisensya. So, pwede lang namin masagot sa inyo is pwede namin siyang revoke, suspend, upon the time na ma-found guilty siya ng negligence and incompetence. Doon sa first question mo na pwede ba siyang suspendin muna, sir, for the meantime habang inimbestigan yung kaso laban sa kanya para wala nung siyang madisgrasya pa muli? Diba? Pag kasi, sir, sinuspendin na siya, that means meron talagang findings na negligence siya. So while he's being investigated for attorney, tuloy-tuloy lang po ang pag-duty niya, no problem, ganon po ba? Tingin ko nasa management na ng East Avenue yan. Kasi sa amin, wala pa namang napapile na complaint sa amin, hindi namin pwedeng orderan. Ang Board of Nursing, hindi na pwedeng orderan ang East Avenue na Pero attorney, meron siguro po kayong kapangyarihan kahit papaano, one way or the other, na pagsabihan yung ospital na while the nurse is being investigated by us, pwede ba suspendin nyo muna yan, huwag nyo muna pagdutiin kasi delikado, dahil padalos-dalos siya, pabaya siya, baka maka-aksidente naman muli. Di po ba? Yung pakiusap nyo lang ba sa management ng ospital? Kasi sir, makinig po kayo, attorney muna. Kasi sir. Nakakainit ng ulo, nakakapikon, lalo pa doon sa mga magulang. Makita po yung nurse, kanina nakita namin sa video, meron kami spy camera, pumasok kami sa ospital, na pamwesto-mwesto at galit pa. Di ba? Akala mo kung sino pa.
na meron siyang minamanduhan, nagjujuti, meron na nga siya napatay na baby. Okay. Pwede ba, sir, na pakiusapan niya yung management na huwag mo na pagjutihin? Ito sir, ang power lang ng PRC is regards dun sa mga professionals. For example, dun sa nurse. Ngayon, magkakaroon lang ng power na mag-act ang PRC or commission upon na filing ng complaint or upon petition dun sa commission para mag-act ang commission. So, we cannot act on our own or the commission cannot act on its own without any complaint or Sige po. petition. Sige po, salamat po, attorney. Siguro. Ganun lang siguro, Tol Rapi. Ay, wala pa silang tatanggap na reklamo. So, sasamahan natin. Samahan po namin dyan sa inyong tanggapan para makapag-file ng reklamo po, attorney. Okay po. Alright. And then yung compensation, pwede sa korte na yun. Sa korte yun. Oo. Siguro kanina dapat kinausap natin si yung chief na, ma'am, pwede bang doktora, huwag mo na pagtabahuin, pagdutin. But anyway, nagmamadali si doktora. Yung panawagan na natin sa mga nagikinig sa atin na nanonood din, ingat kayo dyan sa nurse na si Berel Walati. Mukhang mabigat yung kamay niya. Ayan. Di ba? At saka ingat na rin sila sa istabi nyo. Kung may mga ibang government hospital, doon na lang muna. Kahit kakarag-karag at bubulok-bulok. Kasi, tignan mo, may inspector pala, araw-araw dinadaanan, parang nakatingin yata sa langit, yung si Bubong nakatingin. Nakakatakot yan, Tol Rapi, baka isang araw, nakahiga ka doon sa ward mo, bumagsak yung kisame. Hindi ka mamatay mo. O nagsi-CR ka, medyo nagje-jebs ka, nabiyak yung anidoro. Paano yan? Sasabihin, maintenance. Yan ang problema dyan. Okay. Sige. Ano sila yung inspector? Okay. Sa pagbabalik ng T3, ang reklamo ng isang ali na pinagbabato ng sinaway niyang laseng na jumingal sa pader na may gripo, action natin live.